nga po kayo, na-amaze nung matapos ang paglalakad ng Panginoon at ni Peter dito sa Sea of Galilee. Na-amaze sila. Okay, at naniwala sa at napatunayan nila na ang Diyos ay makapangyarihan. Okay, so ano yung pwede nating matutunan na lesson doon? Unang-una, alam niyo, nakafocus pang attention ni Peter sa Panginoon Kristo, siya po ay nakalakad. Tama? Pero nung nagpanik na siya, unti-unti na siya. Ganun din sa buhay natin. Kapag wala tayong Diyos, wala si Kristo sa buhay na, nakafocus na tayo outside Jesus' vicinity, hindi na natin alam kung paano natin ma-encounter yung ating mga stories sa buhay, yung ating mga pinagdatama po ba? Pag hindi mo na partner sa Lord, mahirap po yan kung ikaw lang nakikipaglaban. Kaya lagi nating tandaan, kapag dumarating tayo sa bingit ng sitwasyon na hindi natin alam kung kanino tayo pwedeng humingit, walang iba kundi ang Diyos lang pwede na. Tulad ni Peter, dali-dali siya humingi ng tulong sa Lord, tulungan mo ka. Ang Diyos naman, alam mo, kahit tumayo man minsan tayo, pag humingi ng tulong, automatic po yan. Hindi po tayo bibiguin na. The Lord will never forsake and forget. Tama po ba ako? Okay, now, ikalawang kwento, yung pinakawali. Okay? So, yan. Tulad ng sabi ko sa una, nakalakad si Peter sa ibabaw ng tubig. Pangalawa, ang Panginoon Kristo, nakapaglakad siya. At ito naman ang pag-usapan natin kung saan marami rin tayong matututunan dito. Kung paano pinatigil o pinahupa ng Panginoon Kristo ang malakas na bagyo o hangin dito sa Sea of Galilee. Okay? So, diretso tayo. Ayan, may mga kodigo pinag tayo. Tagalog tayo. Malinaw